Hello SSS members! It's me Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sasagutin natin tong comment ni Ma'am Princess. Hi Ma'am. Sabi niya, good PM Madam. May tatanong po ako sa inyo. Yung asawa ko, patay na po. Sabi sa SSS, magpensyon daw ako. Kaya lang, hindi muna ako makakatanggap. Kasi po, yung utang ng asawa ko, ikakaltas doon sa pensyon. Kaya mula nung namatay siya hanggang ngayon, wala pa akong natanggap na pensyon. 5,000 lang na utang niya. Sabi sa SSS, 150,000 pesos na daw ang naabot niyang utang hanggang ngayon. Alright, sa mga kapwa ko po SSS members dito, pag nag-loan po kayo guys, please don't forget to pay it. Mapa SSS man yan or Pag-ibig Fund, bayaran niyo po yung utang niyo. Huwag niyo pong kalimutan na kailangan talaga nating bayaran yung loans natin guys. Kaya nga yan tinatawag na utang kasi kailangan nating bayaran. Kung ang mindset niyo po is, sige mag-loan nga ako sa SSS, mag-loan nga ako sa Pag-ibig tapos hindi ko bayaran, total pera ko naman yun eh. Talo po kayo. Talo po kayo kapag ganyan po ang gagawin niyo. Kung tatakbuhan niyo po ang inyong loan sa SSS or Pag-ibig Fund, ang laking damage po niyan sa inyong contributions. Ang laking damage niyan or ang laki ng problema niyan kapag dumating po yung araw na kakailanganin niyo po ang benefits sa SSS. Alam niyo ba sa Pag-ibig Fund, kapag tinakbuhan mo yung loan mo doon, kapag hindi ka nagbayad ng loan mo, automatic po nai-offset ni Pag-ibig Fund ang iyong loan doon sa iyong mga contributions. So, ang mangyayari nun guys, edi ma-zero na yung savings mo doon. Kasi yun na yung pinambayad ni Pag-ibig. In-offset na ni Pag-ibig yung contributions mo doon sa utang na hindi mo binayaran. Ipaano kapag kailangan mo ng urgent or emergency na financial? Hindi mo na matatakbuhan si Pag-ibig Fund kasi wala ka ng pera doon. Zero savings ka na. Dahil nga in-offset na ni Pag-ibig yung contributions mo doon sa inutang mo na hindi mo na binayaran pa. Pag namatay ka, yung naiwan mong beneficiary, wala nang makukuha sa Pag-ibig Fund. Tapos expect ng mga beneficiary mo na may makuha sila sa Pag-ibig Fund dahil alam nila member ka sa Pag-ibig, naguhulog ka sa Pag-ibig. Yung pala, umutang ka doon, nag-loan ka doon tapos hindi mo na siya binayaran. So wala silang makukuha sa Pag-ibig Fund. Sa SSS naman, pag hindi ka nagbayad doon, lalaki ang utang mo dahil lalaki ang penalty. Magkaka-penalty po doon sa SSS. Pag dumating yung araw na kailangan mong mag-loan ulit sa SSS, hindi mo na siya magagawa. Dahil yung unang loan mo, hindi mo siya binayaran. Hinayaan mo lang na lumaki ng lumaki yung penalty mo. Pag namatay ka, kawawa ang naiwan mong pamilya. Kawawa yung beneficiary mo. Dahil magkakaroon ng delay noon sa kanilang claims dahil sa loan mo na napakalaki na ng penalty dahil sa hindi mo pagbayad ng loan mo. May mag-comment na naman dito niyan, pera mo, i-loan mo, may interest pa. Anong gusto nyo guys? Anytime gusto nyo yung contributions nyo sa SSS, yung contributions nyo sa Pag-ibig Fund, gusto nyo i-withdraw pag gustuhin nyo? Then nagkakamali po kayo ng retirement plan na sinasalihan. Huwag kayo sa SSS at Pag-ibig Fund mag-contribute kung ang mindset nyo po is anytime yung hinuhulog nyo gusto nyong i-withdraw. Huwag kayo sa SSS at Pag-ibig Fund. Maghanap kayo ng ibang retirement plan. Kahit saan naman 'di ba, pag mag-loan ka may interest talaga yan. Kahit sa cooperative, sino dito yung sumasali sa co-op? Sino ditong may co-op? Di ba sa co-op po, meron pong monthly contributions doon. May contributions yung mga member ng co-op. At pag nag-loan ang co-op member, makakapag-loan siya pero may interest po. Di ba? Kahit saan naman guys. Kaya lawakan sana natin yung mga lagi yung nilalabas yan sa bibig nyo na pera namin yan sa SSS, pera namin yan sa Pag-ibig. Bakit kailangan i-loan pa? Bakit kailangan may interest? Lawakan nyo po ang pag-iisip nyo. Kaya sa mga kapwa members ko po dito guys, kung ayaw nyo pong matulad dito sa nag-comment no, na from 5,000 pesos lang na loan ng kanyang asawa ay umabot na ng 150,000. So ibig sabihin sobrang tagal na nitong loan niya na to.
Pinabayaan lang, kaya ang yung nagsasuffer tuloy ngayon, yung naiwan niyang beneficiary, yung pamilya niya. Baka may mga members po dito ha, na may mga loan po dyan sa SSS guys, at alam niyo namang may loan kayo pero ayaw niyo lang talagang bayaran. Nako, nasa huli po ang pagsisisi. Baka ma-realize niyo na lang pag malapit na kayong mag-retire. Kung bigla kayong mawala sa mundo guys, kawawa yung mga naiwan yung beneficiary. Dahil nag-expect ang mga yan na meron silang makukuha sa SSS, merong makukuha sa pag-ibig, kaso meron ka palang loan na hindi mo binayaran. So kawawa sila. Kawawa yung magki-claim na malaking pakinabang sana sa kanila yung mga naiiwan yung contributions sa SSS at pag-ibig fund. Kaya wag nyo pong pabayaan ng loan nyo. Kung aakala nyo na iisahan nyo si SSS at Pag-ibig Fund doon sa hindi nyo pagbabayad ng loan, nagkakamali po kayo guys. Kayo po ang talo doon, hindi po si SSS, hindi si Pag-ibig. Nagets nyo po, ang SSS at Pag-ibig guys, hindi lang yan para sa sarili natin. Dahil kung ano man ang mangyari sa atin, yung mga naiwan nating mahal sa buhay, may makiklaim yan sa SSS at Pag-ibig Fund. Sila po ang makikinabang doon sa contributions nyo. Alright, SSS members, sana may natutunan kayo sa aking video for today. Okay, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.